The next to interpolate. Inambahan po mga kababayan ang ex-senador na si Laila de Lima at saka ang ex-senador na si Trillanes ng nekropono ni dating President Duterte. Yan po mga kababayan ang aking ibabalita ngayon. Magandang araw po. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, paki-subscribe po at paki-pindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video. At huwag pong kalimutan na i-like ang video para mapanood po ito ng marami nating mga kababayan. Maraming salamat po. At hindi na po tayo mga kababayan magtatagal. Ito na nga po, panunuorin po natin ang naganap na hearing sa war on drug ni, alam nyo na, si dating Presidente Duterte sa investigasyon mga kababayan na talagang nag-init ang kanyang ulo. Nako po. Kaya ito po mga kababayan, panuorin po natin. Inambahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating Senadora Laila de Lima sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Kamara kaugnay ng Duterte drug war. Inulit yan ni Duterte laban naman kay dating Senador Antonio Trillanes IV. At nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Vicky, nag-init ng husto ang ulo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumalo sa Quadcom hearing si dating Senador Antonio Trillanes. Inungkat kasi ni Trillanes yung dati pang plunder case na isinampa niya laban kay Duterte at ang hamon niya noon, hamon niya pa rin ngayon na pumirma ng waiver si Duterte para maungkat ang kanyang mga bank account. Panoorin natin muli ang mainit na palitan sa pagitan ng dalawa. Mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. I'll give you, no. Sampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Yun yung nakikita mga kabayan, yung inambahan si Trillanes. Siguro, yun nga po mga kabayan, talagang nag-init siguro ang ulo. Kumbaga, nagpantig ang pandinig ng ating dating Pangulo na inuungkat na naman yung dating ginawa na aakusa ni Trillanes na mayroon daw ito si Duterte maraming account. Tuloy natin. Bago pa maambahan si dating Senador na Trillanes ay naambahan na rin ni Duterte si dating Senadora Laila de Lima. Pagsapit ng dilim, gumaspang ang sagutan sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Pero pinakamainit na siguro ang palitan sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila de Lima. Sa parting tinawag ni de Limang sinungaling si Duterte sa pagsasabing hindi siya kilala nito at ni ayaw banggitin ang pangalan niya sa pagdinig. May puntong inambahan pa ni Duterte si de Lima. He's lying when he said that he does not know Laila de Lima. Noon pong first SONA, di ba? Linapitan niya ako. Kinamayan pa niya ako. So hindi niya ako kilala. Iba ng hairdo niya eh. I'm just reminding the resource person. So, the next to interpolate. Nakita niyo po si Laila de Lima. Talagang gaganunin na. Parang muntik. Sobrang galit siguro ni Digong kay de Lima. Is
Mainit din ang pagsagot ni Duterte sa mga tanong ni Congressman Ramon Gutierrez tungkol sa mga detalye ng affidavit ni dating PCSO General Manager Royina Garma laban kay Duterte. I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really to respond to your question. You are now trying to investigate me. Para kang investigador. You're trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President, is not fair. Mr. President, we're not... Hindi. Titindig ako dito. Napikon din si Duterte nang hilingin ni Congressman Gutierrez na pangalanan ang 7 private citizen na miyembro umano ng death squad ni Duterte. Even if they exist, why would I tell you the names now to you? Ang tingin mo sa akin, stupido? Ibigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger. Mr. What President, the proper question? Ganon? Sa pagtatanong naman ni Congresswoman Jervil Luistro, inako ni Duterte ang legal na responsibilidad sa mga pagpatay sa ilalim ng kanyang war on drugs. Considering your statement of taking full legal responsibility both to legal and illegal activities, can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong magawa eh. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug. Hindi rin napigilan ng dating Pangulo ang bugso ng damdamin nang tanungin siya sa Duterte drug list. but Mr. President, PDEA said now that they have no participation in all 3 versions of the master list that you gave. They have a master list. Hindi pwedeng hindi. Bobo itong mga konto kung hindi nila ginawa yun. Kumalma na ulit ang Alam niyo po mga kabayan, ang komento ko dito tungkol nga po ito sa nangyayaring investigasyon. Alam niyo po, talagang sa tingin ko, walang mangyayari ditong sa investigasyon na to. Puro pag-aaksaya lamang ng oras. Dahil nga po, ang dami ng nasasayang na oras sa mga investigasyon na to. Dapat kung sino ang sampahan na lang ng kaso, diretso na sa korte kaagad, doon na magkita-kita. Kasi ang dami pong mga investigasyon at wala naman mapapala dito. Ang mangyayari po, magkakaroon ng mahihiya pa yung, ipapahiya pa yung isang tao. Dapat hindi na aabot sa ganun. Lalo na ang ating dating Pangulong Duterte. Siyempre, matanda na po siya. Alam niyo po yung isang tao na matanda na talagang mabilis magpantig yung ulo niyan. Ganun po mga kababayan. Kaya sa ating napunod mga kababayan, talagang trending po ito ngayon sa social media na talagang inambahan ang 2 dating senador. So ano po ba ang masasabi niyo mga kababayan dito? Ano ba ang magiging reaction niyo dito? So, ilagay niyo lang po sa comment section. Yan po ay ating mababasa at pag-uusapan natin yan sa susunod na mga vlog. So yun po mga kabayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At hanggang dito lamang, magkita-kita po muli tayo sa susunod na mga video. God bless you all.